Mayong hapon sa tanan, ako si Maria Gitel sa Kilabon, Executive Director sa Sumpay Mindanao. Ani kita karon sa usa ka public forum. Ang title ni nga public forum, Debt Chains and Displaced Lives, Confronting Financial Institutions, Role, Legacies in the Global South. Kining forum ato ang hinumduman nga ang Pilipinas usa sa mga nasod nga nahimong biktima, nahimong na burden no tungod sa mga dagkong utang nga sukat pa sa una no panahon ni Marcos hangtod karon natay mga utang nga matawag nato nga nakapalisod og maayo sa katawan ug kini nga mga utang wala nato nahibal-an kung giun sa kini paggamit no na sa panahon ni Marcos gani dunay klaro kayo nga ang Bataan Nuclear Plant no nga gibayra nato nga wala nagamit. So pila to ka billion of pesos. Ato panahon sa COVID no COVID pandemic na kay mga gitang utang ni adto og gani na issue tong formally no na mga nga skandal na gigamit sa dili maayo. So kini nga forum ang objective niini ang pag diri makita nato or ma-analyze ang historical roles sa World Bank o International Monetary Fund. Kung ating ibang pang institusyon nga nakaapekto sa or negative effect sa mga nasod sa Global South sa Pilipinas. Tapos aron maimbestigahan no, ma-investigate na to, madiskusan dinhi ang epekto sa debt-driven neoliberal economic policies sa migration patterns, no? Labi na sa Pilipinas, no? O baka propose ta og alternative frameworks for debt cancellation and restructuring. Kung kini nga platform, kung kini nga higayon usab, ma-engage ako mga civil society, academe, policy makers, paghimog nga towards sa development of equitable, just, and people-centered economic and migration policies. So ato ang speaker karon si Dr. Eric Toussaint, usa siya ka Belgian historian and political scientist from Committee for the Abolition of Illegitimate Debt. No, so ana siya og karon maayo kayo ang atong discussion kay atong nakita no nga kung padayon ta nga magpahikot sa utang sa IMF World Bank dili gid ta makakita og insakto nga development o progreso og equality og paglambo sa panginabuhi sa mga tao. Magpadayon ra gyud ta og kanang kalisod no. So mo nang gitawag og debt trap og mahimutang subservient pirmi sa IMF World Bank. So mo nang dili ta matingala nga dili gid ma-approve ng pag-increase sa wage no sa sweldo nganong naatay kanang indo nganong naatay rice tarification law na grabe ang pag-import sa rice no sa bugas no tungod na sa mga polisiya na giduso sa IMF Bank. Og kung makita nato isa ka dagway pud niya na nagsulod ka sa polisiya katong padayon ta o pag-increase sa indirect tax no kanang VAT. So appeal na siya sa IMF World Bank nga mga polisiya or mga conditionalities aron makautang ta. O kana lang og may hapon.